Ngayon, ipagpapatuloy ko na yung multi-tester. So, pag sinabi natin multi-tester, it is a general term. So, isang uri ng multi-tester, itong tinatawag natin na VOM. So, VOM, voltmeter, ohmmeter, and milliammeter. So, natapos ko na yung voltmeter, natapos ko na rin yung ohmmeter. So, ngayon, dito na tayo sa milliammeter. So, balik ulit tayo dito. Ito yung tinatawag na selector range. Dito para sa AC, voltmeter, and DC voltmeter. Dito naman para sa ohmmeter. So, na-discuss ko na yan sa una ko mga videos. So, ito na tayo sa milliammeter. So, sa milliammeter, meron siyang range na 2.5, 2.5, 25 to 150. Pero hindi ibig sabihin na 2.5 talaga exactly yan. Sa kanila, ibig sabihin na 25 exactly yan. At ganun din ang 250. Nakasulat dito DC milliampere. So meaning itong 2.5 nakamili pa yan. So pag ang range mo 2.5, ang pinaka highest reading mo is 2.5 milliampere, 25 milliampere, and 250 milliampere. Okay, so para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ibig sabihin ng milli, ano ko tumbas ng milli, punta muna natin lahat ng mga metric prefixes. Okay, so ang tawag dun is metric prefixes. Kung hindi nyo pa alam, ito usually na nyo naririnig sa mga flash drive. Ang flash drive natin merong, bago naging 1 giga yan, naging 1 gigabytes, dumaan mo na sa kilobytes, megabytes, at gigabytes. So, ganun din yung mga storage sa mga computers at cellphone. Sa computers nga, maabot na ng terabytes. So, ano may equivalent ng giga, mega, kilo? Okay, so yun yung malalaki. At pababa, ito naman yung mga milli, micro, nano, pico. Okay, saan? Kasi ang giga, kung sa scientific notation, ito ay 10 to the 9th power. Ibig sabihin, i-multiply mo yung 10 ng siyam na beses. 10 times 10 times 10 times 10 hanggang siyam. So, magiging sagot nun is billion. Okay, so kapag 1 giga, you have to multiply 1 times 10 to the 9 power. Ang pinaka-shortcut na lang nito, kung ano yung power niya, yun na lang ang dami ng zero. So yung 1, nalagyan mo na 9 zero. So kapag yung isang value, may umabot ng ilang 10 digits, ito ay billion na. Katulad ng 1 billion, 1 tapos 9 na zeros, that is 1 billion. Then, ganun din sa 1M. So, 1 mega, i-multiply mo ito sa time times 10 to the 6th power. So, ang shortcut nito, yung 1, dalagdagan mo na ng 6 na zeros, so magiging 1 million. So, 1M, 1 mega. Okay. Kapag kilo naman, this is 1 times 10 to the 3rd power, dadagdagan mo ng 3 zeros yung 1, so magiging 1,000. Okay, so 1K means K kilo, so equivalent to 1,000. Okay, so pag sinabi natin 1 gigabytes, 1 gigabytes, that is 1 billion bytes. Pag sinabi natin 1 MB, that is 1 million bytes. Pag sinabi natin 1 KB, that is 1,000 bytes. Okay, so papunta naman tayo dito sa paliit na value. So ito ay milli. Ito yung madalas yung ginagamit. So ito rin ang ginagamit sa milliammeter natin. So milli, this is 1 times 10 to the negative 3rd power. Okay. Kung sa 1 kilo, dinadagdagan mo siya ng 3 zero, ibig sabihin nun, yung point mula dun sa 1, lahat ng numbers ay merong point, minsan hindi natin sinusulat yan. So kapag 1, pag sinabi natin 1, ang point niyan nasa kanyang kanan. Okay. So pag 1 times 10 to the 3rd power, kaya dinadagdagan ng 0 yan kasi ibig sabihin, minumove mo rin ng 3 places yung point. Isa, pag minumove mo isa, magiging tens. Pag minumove pa ng isa, magiging hundreds. Pag minumove pa ng isa, magiging thousands. Okay, so kaya naging 1,000. Okay. So, same like na pagdagdagan mo ng 3 zero. Paano naman sa milli? So, kabaliktaran. 1 times 10 to the negative 3rd power. So, ibig sabihin nito, i-move mo pakaliwa ng 3 beses. So, yung 1, i-move mo ng 3 beses. So, gawin natin 1, papuntay mo sa kaliwa, magiging 0.1.
isang move, pangalawang move magiging 0.01, at isang move magiging 0.001. So, yun ang magiging value. Pag sinabi natin 1 milli equals to 0.001. Okay, so naintindihan na. Okay, so sa micro, 6 na beses naman yun. 6 na beses ka mag-move pakaliwa. Okay. So sa nano, siyam naman. Siyam na movement pakaliwa. Yung point niya. Okay. At sa pico, 12 times ka mag-move pakaliwa. Itong 2.5 na to, okay. So, ang hirap isulat kapag ang value kasi nito, pag 2.5 milliampere, ang value lang yan is 0.0025 ampere. Okay. So, kapag nakasulat sa ganun, ang hirap isulat, ang hirap, pag sinulat nila dito yon, magiging hindi na, parang hindi na bagay, di ba? Tapos na naman, 25, ang value lang nito is 0.025 ampere. Ito naman, 250, magiging 0.25 milliampere. Okay, so naintindihan nyo na. Kasi mag-move ka lang ng point, ito katulad point nito, mag-move ka lang ng 3 beses, 1, 2, 3, so magiging 0.00225 ampere. So 1, 2, 3, 0.025 ampere. So 1, 2, 3.25 ampere. Okay. So itong battery na to, check natin kung ano ang kanyang ampere. So saan natin siya babasahin? So pag nakaset ka sa 250, sa 250, ito ang reading mo, 0 hanggang 250. Pag nakaset ka sa 25, ito pa rin, 0 to 250. Gagawin mo lang 25 into yung 250. So ito magiging 0.5, 1, 1.5, 2. So bali ito ay 0.25, 0.75, 1.25, 1.75, 2.25 milliampere. Okay. So try natin sukatin ang value nito. I-set ko muna sa pinaka-higher range ng current. So sa current din, so DC rin to. Okay, itong ammeter na to ay kaya lang niya sukatin is direct current milliampere. So again direct current, hindi niya kaya sumukat ng AC. Okay. Usually kasi pag DC, mababa talaga current yan. So ito yung positive, yung kulay red. Sorry kung naalala nyo, ito naman yung black, negative. Para maging free yung both hand ko at hindi ko siya mahawakan, yan, tinape ko na lang. So check natin ang kanyang current. Okay, dito sa tester ko ang ano niya, yung 0 to 250 nasa taas. Pero dun sa drawing, dun sa baba, pareho lang 'yon. Okay, dyan na sa nag-stop. Okay, so guguhitan natin kung saan siya nag-stop. Dito siya. Okay, so ay ang value niyan. So ito ay nakarinsa tayo sa 0.25, di ba? Sa 250. Tama, ganun pa rin, 250. Pero mamaya i-convert lang natin kasi nakamili siya. So 50, 100, 125,
130, 135, 137.5 milliampere. So, ang value niya is 137.5 milliampere. So, i-convert natin yan. Gagawin natin na ng 137.5 times 10 to the negative third power ampere. So, itong ito siya. Milli. So, gagawin natin yan. I-move lang natin to pakaliwa ng 3 beses. 1, 2, 3. So, magiging sagot natin is 0.1375 ampere. So, yun yung value ng current na sukat natin sa battery. Yan. Okay, so naintindihan nyo. So, ganyan lang magsukat ng current. Okay, sa circuit naman, pag magsusukat ng current, pinuputol lang yung circuit, tapos saka may insert yung tester mo, both dun sa end kung saan ka nagputol, and sa kabilang end, saka sa other end, doon mo masusukat yung current. Pero yung current na masusukat mo, doon hindi yung kabuuang current, doon lang sa parte kung saan mo siya pinutol. Okay? So, ganyan lang magsukat ng current. So, ang current niya is 0.1375 ampere. Sukatin muna natin ang kanyang voltage. So, sinet ko sa 2.5 sa DC. Okay. So, dito rin natin babasahin yan. Magiging 2.5 na itong 250. So, ito ay 1.4. So, iset na natin sa 10. Sinet ko na sa 10. So, ang reading natin, dito na sa 0 hanggang 10 kasi naka-range ako sa 10. Sinet ko sa 10. So, that is 1.1.1.5 1.4. Okay, kasi gamit itong battery ito. 1.4. So, ang kanyang voltage is 1.4 volts. So, dating 1.7 to. 1.5 to, pero yung pagbago, pumapalo to sa 1.7 volts. Ngayon, lalagyan natin ng resistor. Okay na. Okay, so ito, mas accurate to. Pumalo siya sa 44. Okay, dito siya. So, ito ay 44. Tapos naka-rinse ako sa times 10. So, 44 times 10. So, 440 ohms. Pasok pa siya sa tolerance niya. Okay. So, kakabit ko tong resistor dito. Sa isang part lang. Pwede sa negative, sa positive. Para ma-reduce yung current. Tignan natin kung ilang current na lang ang masusukat natin. Okay. So, iset ko muna. So, binaba ko na siya sa 25 milliampere. Okay, so 25 bali 5 na lang to. Ito ay 2.5 tapos isang guhit after
2.5 bali 3. 3 na lang siya. 3 milliampere. 3. Dito siya nag-stop. Dito siya nag-stop. Dito. So, ayan. Dito ko na lang isusulat. So, ang range ko ay 25. Ang range ko ay 25. Ito. So, meaning, ito ay 25 na lang. Ito ay 20, 15, 10, 50. 5 na lang pala to. Okay, so ito ay 2.5. So, ito yung maliliit na guhit. Yung tinatawag na minor division. So, by 0.5 na lang yan. Yes, by 0.5. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. 3.5, 4, 4.55. So, ito ay 3. So, this is 3 milliampere. So, pag kinonvert natin yan, tananggal natin yung milli. That is 123.003 ampere. Okay, so, ang nangyari, so, ito yung ginawa ko. So, ang voltage ng battery na yan is 1.5 volts. Nilagyan ko ng 440 ohms na resistor. Yun yung nasukat ko. At ang naging current ay 3 milliampere or 0.003 ampere na lang. Okay. So, yan.